Magandang araw po sa ating lahat at kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan, lalo na po ang ating bansa ay dumanas po ng pag-ulan at pagbaha. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin ay ipapakilala ko lang po ang aking sarili. Ako po si Mama Rose, isa po akong pet lover, pero ang channel po natin ay nakatutok po sa pag-aalaga po ng crayfish. Doon po sa mga interesadong mag-alaga po ng crayfish, maaari nyo pong panoorin ang aking mga video. Marami na rin po akong naibahagi doon. Meron din po kayong matututunan kung paano po talaga magsimulang mag-alaga ng crayfish. At doon naman po sa dati nang nag-aalaga ng crayfish, maaari nyo rin pong panoorin ang ating mga video at pwede po kayong mag-comment or magtanong. At kung alam ko po at may idea po ako o experience sa inyong mga gustong malaman, maaari po akong magbahagi ng mga na-experience ko na rin po o mga pinagdaanan po sa pag-aalaga ng crayfish. Ngayon po ay meron po akong gustong ibahagi sa inyo at sisimulaan ko po yan pagkatapos lang po ng intro. Sa mga nag-aalaga po ng crayfish, alam nyo po ba kung ano tong puting bilog na nakikita ninyo sa loob ng inyong mga tank? Na-curious at nagtaka rin ba kayo kung saan nga ba nanggagaling tong mga puting bilog na ito na bigla-bigla na lang sumusulpot? Katulad ko rin ba kayo na inipon ang mga puting bilog na to? Sa ilang taon na pag-aalaga ko ng crayfish at sa tuwing makakakita ako ng mga puting bilog na ito sa lapag ng aking mga aquarium o tank, ito ay aking kinukuha at aking itinatago. Ni hindi ko naisip na i-search kung ano nga ba ang mga puting ito at kung saan ba ito nanggagaling. Basta natuwa lang ako sa kanila at ginawa ko na lang silang collection. Hanggang sa netong mga nakaraang buwan ay naisipan kong i-search siya kung ano nga ba ang puting bilog na ito. At napag-alaman nga natin na ang sobrang calcium pala ng isang crayfish ay naiipon dito sa tinatawag na gastroliths. Ito ang nagsisilbing istaka ng mga calcium ng bawat crayfish at nakapwesto ito sa gawing tiyan ng crayfish malapit sa ulo. At lumalabas pala ang mga puting bilog na ito kapag ang crayfish ay nagmumolt. Narito po ang isang crayfish na nagmolt. Yun nga lang po ay hindi po siya nakusurvive dahil po sa kasalukuyan niyang pagmumolt, inatake po siya ng ibang mga kasama niyang crayfish, kaya po siya ay namatay. Pero mapapansin niyo po sa ibaba ng tank ay meron pong dalawang puting bilog na naiwan sa kanyang tabi. Ayan po ang gastroliths. At napag-alaman din po natin na ang gastroliths po pala ay muling dapat makain ng mga crayfish na nagmolt nang sa ganun ay bumalik yung kanilang calcium at tumibay muli ang kanilang exoskeleton. Kaya naman mula nang mapag-alaman natin ang kahalagahan ng gastroliths sa isang crayfish ay hindi na po natin kinukuha ang mga gastrolith na nakikita natin sa isang tank o aquarium. Kahit pa nga kung minsan nakikita natin ibang crayfish yung kumakain ng gastroliths at hindi yung mismong nagmolt na crayfish. Pero naisip ko na mas mabuti na yon kaysa naman sa ipagkait ko sa kanila yung gastrolith na dapat ay makain nila. At sa mga crayfish farmers na nagsisimula pa lamang po, sana po ay mapanood ninyo ang video na to at meron din po kayong matutunan kagaya ng aking natutunan kung ano po ang kahalagahan ng gastrolith sa isang crayfish. Nang sa ganun po ay hindi nyo po tularan yung aking ginawa sa mga gastroliths na napupulot ko po noon sa tank. Ang may advice ko na rin po sa mga nagsisimula pong nag-aalaga ng crayfish ay wala pong pinakamabuti kundi yung dapat po ay nagsasearch po tayo ng mga bagay na hindi po natin alam o yung mga bagay na bago pa lang sa ating paningin at pinagtatakahan natin. Dahil for sure po ay nandyan lang po ang kasagutan sa ating mga katanungan. Gawin po nating hobby yung pagsisearch ng mga bagay-bagay para po madagdagan na rin po yung ating mga kaalaman at maisingit ko na rin po nang hindi po tayo nape-fake news. Hanggang dito na lamang po ang ating video at gusto ko lang po pasalamatan yung mga walang sawa pong nanonood ng ating mga video at sumusuporta sa ating channel at especially po dyan sa Lintik family, kay Ma'am Lynn, kay Ma'am Ash, kay Lola Linas, kay Ate Weng, kay Trexie Bilia, kay Tatay Jack Birds,
kay Sir Atawi, Sir Vince, kay Sir Ruel, magpagaling po kayo. At kay Ma'am Bell, kay Sir Manny Villar, at kay Jessica, kay Bench, kay Tita Beauty, at sa mga bagong kaibigan po na nakilala natin dyan sa Team Lintec. Nagpapasalamat po ako ng maraming sa inyo. Okay po, lagi po tayo mag-iingat. More power po sa inyo at more power din po sa ating mga channel. Thank you po.